Ako po meron po ako i-confess sa inyo. Alam niyo po, ako nag-umpisa mag-radyo 1998 at ako nagretiro, kung masasabi natin retiro, nung 2018 lang. So 20 years ako sa radyo. Pero maniwala kayo hindi, sa loob ng 20 years ko, never po ako nag-lecture tungkol po sa beauty tips. Unang-una, panggurangski nga ako at yung mga iba sa inyong mga thunders, baka hindi na kayo interesado sa pampabeauty. Pero, nevertheless, mas maganda na yung handa kayo. Tandaan niyo po yung lecture ko, yung sa chocolate and sex. Di ba kailangan beauty ka pa rin para hindi ka iwanan ni mister. Di ba? So ngayon, pag-usapan natin ng beauty tips, no? Unang-una, pag pinag-usapan natin ang beauty, syempre sasabihin nyo, depende yan sa mata ng tumitingin. Kasi minsan, hindi naman kagandahan, pero gandang-ganda naman si Loco. Minsan naman, sobrang ganda na, sasabihin pa, simple lang yan, no? So, depende yan sa mata ng tumitingin. Pero syempre gusto nating ayusin natin gawin mas presentable ang isang tao. So babae man o lalaki, syempre interesado tayo sa beauty tips. So ano pag-uusapan natin? Syempre unahin natin sa skin, kailangan glow, may glow yung mukha niya, no? Yung blooming kumbaga at pag tiningnan mo ba, glowing glowing in the dark baka naman mapagkamala naman tayong horror niyan, no? Hindi po, biro lang, no? So, glow, gusto natin. Smooth ang skin, syempre. Wala masyadong mga pimples, wrinkles, at kung ano-ano pa. Pagdating sa mata, syempre, beautiful eyes, no? Tapos sa ilong, gusto nyo matangos. Yung lips siguro, gusto nyo yung mga ganyan. Ano ba yung mga lips na? Parang si Angelina Jolie, yung mga ganyan, di ba? Pero pag-usapan muna natin, ano yung mga pwede natin gawin para maging beautiful tayo. Unang-una, given na to uminom na maraming tubig, madalas natin marinig. Siyempre, kung dehydrated ka, yung balat mo tuyo. Kung senior ka na, marami ka pang wrinkles, lalo kang kukulubot niyan, di ba? Kumain ng tama. Nandiyan na yung kumain ng mga gulay, prutas. Iwasan natin yung mga mamantika. Iwasan natin yung mga taba-taba ng mga baboy, di ba? Prutas, gulay, yan ang palagi sinasabi. Ano pa? Matulog na maayos. At least, pilitin natin yung 8 hours kung kaya, di ba? Mag-exercise. Aba, ayan talagang lahat naman ng sakit, kailangan niya mga yan, di ba? Pero ano pa, bukod doon, para sa pagdating sa skin, siguro, kasama doon yung, pag nagme-makeup ka, okay, galing ka sa labas, make sure pag uwi mo sa bahay, maghugas, alisin yung mga dumi, alisin yung mga linagay mo mga kung ano-ano mga pampakulay dyan, no? Mga eyeliner, kung ano-ano. So, given yan. Pero alam nyo po ba, pag pinag-usapan ng beauty, meron pong panlabas at panloob. Hindi po yung nakikitang ganyan. Ang sinasabi ko pong beauty, yung ano yung kinakain mo, may kinalaman sa, syempre, sa complexion nyo, di ba? So, tubig, importante. Pero meron po akong titip sa inyo. Pag internal, no, para ayusin natin yung panlabas, importante yung kidney nyo gumagana. Siyempre, kasi yung kidney, di ba, detoxifier, naalis yung mga dumi, mga waste product, kung ano-ano. So, kailangan ng kidney nyo healthy. Alam nyo po ba na ang carrots, saka pipino or cucumber, ay mga gulay na pwede palang mag-glow ang skin nyo. Pero anong gagawin natin dito? Kasi nalaman ang carrots, cucumber, nag-alis ng mga toxic waste yan. Even yung mga mataas ang uric acid, pwede po yung carrots and cucumber or pipino, no? So, nakakaalis ng mga toxic waste. So, inom ka na maraming tubig, linilinis niya ang kidney. At syempre, pag nalilinis po yung mga dugo natin, yung mga chances ng mga tinatawag na impurities, toxin, hindi lalabas sa balat natin yan. At nalilinis din yung internal organ. So, anong gagawin nyo ngayon dito sa carrots saka sa cucumber? So, ito pong tip ko. Sa dalawang sukat ng carrots, isang sukat ng pipino. Gawin nyo pong juice. So, bumili kayo ng juicer. Okay. Alam nyo naman, ako naman, sa tagal ko naman na sa radio dati at sa Facebook, sa YouTube, binabasa ko na ngayon yung mga comments nyo. Kaya na-anticipate ko na yung mga tanong nyo So, ano yung mga posibleng tanong ngayon? Number 1, Doktor, paano yan? Wala akong juicer. Abay, sasabihin ko,
mag-invest po kayo. Mas maganda yung meron kayong juicer. Eh, Dok, wala akong pambili ng juicer. Okay. Kung walang pambili, pwede pong blender. So, sa blender, syempre, pag linagay mo yung carrot saka yung pipino, haluan nyo ng konting tubig. Pero wag nyo na lalagyan ng asukal. So, ibe-blend nyo po yan. Kung gusto nyo, lagyan mo ng tubig malamig o kaya konting ice, di magiging shake yan. Pwede rin po yan. Pero syempre, na-anticipate ko na yung susunod na tanong nyo. Doktor, paano naman kung wala naman akong blender? Di syempre, sasabihin ko ulit, mag-invest kayo dyan kasi magagamit niyan sa pamilya, yung mga juicer at blender. Dok, mahirap buhay ngayon. Ano pong gagawin natin? Wala akong blender. Okay, hiwa-hiwain nyo na lang at kainin nyo na lang yung carrots saka yung pipino. Tapos sundan mo na lang ng tubig. Yan, siguro pwede na yan, ha? Okay ba yung tip ko sa inyo? Okay. Ngayon, na-anticipate ko, sa tagal-tagal ko kasi alam ko na yung mga ikot ng mga utak niyo, yung mga tanong Dok, pwede ba yung carrot saka celery? Pwede rin naman, pero ang topic po kasi natin carrot saka yung pipino. Kung lalagyan mo ng celery, pwede rin naman. Kung gusto niyo po lagyan ng mangga, pwede. O kaya gawin mo made kasamang durian. Tapos samahan mo na rin ng Indian mango, saka lagyan mo na rin ng bagong. I-blender mo, i-juicer mo, pwede rin naman kung gusto niyo, ha? So, alam ko talaga yung mga tanong nyo, Tapos susunod na tanong yan. Ito, tingnan nyo kung totoo, Siyempre, nasa isip siguro na itong mga nanonood. Kano kalaki kaya yung carrot saka yung pipino? Basta 2:1 ang bilang. So, usually, kung yung mga maliliit na, palagay lang natin, mga carrots na ganito kahaba, no? Tapos, medyo mataba-taba lang ng konti, parang hotdog, halimbawa. Di dalawang ganon, tapos isang pipino na halos ganon din ang size. Kung gusto nyo, kasing laki po ng paa ninyo, kung gusto nyo, pwede rin. Pero na-anticipate ko na naman yung susunod na tanong, Ang susunod na tanong, Dok, paano naman magkakasya sa blender yan, Dok? so, hiwa-hiwain nyo, magkakasya na po sa blender yan. Tapos ang susunod na tanong, anticipate ko, kano kadalas naman iinumin yan, Dok, kung ginawa kong juicer? O kaya blender ko, o kaya kinain ko, kano kadalas kong kakainin yung carrots at pipino? Tama na po yung 3 times a week. So gawin nyo MWF or TTHS, meron kayong ihahanda na ganyan. Bakit hindi pwede araw-arawin? Hindi ko ipinapayo araw-araw. Bakit? Kasi po yung carrots, pag nasobrahan kain nyo yan, nagkakaroon ka ng hypervitaminosis A. At yan po ay dahil sa sobrang taas ng vitamin A ng carrots, dahil masustansya po yan pati sa mata, di ba? Sinasabi, ang vitamin A yan maganda sa mata. Pag nasobrahan kayo niyan, pwede po kayo magkaroon ng paninilaw. So, tandaan nyo po yan, ha? Okay. Kasi ang A, vitamin A, kasama yan sa vitamin na A, D, E, and K. Ito yung tinatawag na ADEK. Ito yung mga nai-imbak sa inyong katawan. So, yan yung tinatawag na fat soluble. Okay? So, kailangan tandaan nyo, huwag masasobrahan, ha? Okay. Ngayon, diniscuss ko na yung iinumin mo, yung panloob para gumanda ka palabas. Ano naman yung panlabas naman? Yung gagawin mong papahid-pahid mo sa mukha mo, yung mga ganyan, no? Ito po ang nalaman. Kailangan siguraduhin ko itong tinuturo ko dahil baka mamaya, pag hindi kayo gumanda, ako'y sisihin nyo pa, nakakahiya, no? So, external naman, how to make your face glow naturally. Ayan. So, milk and honey. Pakinggan nyo po ito, ha? Milk and honey. So, gatas, tsaka yung honey. Ano ba yung honey? Pulot ba yan? Pulot, no? Bakit kaya tawag na pulot gata? Honeymoon siguro, no? So, honey. So, anong gagawin nyo ngayon? Sa isang kutsarita na honey, o kaya kung wala kang honey, single ka, wala kang honey. So, pwede ka na siguro gumamit ng asukal na puti. So, isang kutsaritang asukal na puti o kaya isang kutsaritang honey, ihalo nyo po sa 2 kutsaritang gatas. Okay. Ihalo nyo po yon at magdagdag kayo ng 1 kutsarita ng harina o kaya cornstarch. Ihalo-halo nyo po yon at parang magiging paste po yon. Okay? Ang ibig sabihin ng paste, hindi po yung paste. Ang paste parang malagkit-lagkit, tomato paste, di ba? Parang ganon. So, magiging parang malapot yun, di ba? Ngayon, pag hinalo nyo yun po yung papahid nyo sa mukha nyo,
ikalat nyo lang sa mukha nyo, make sure lang na nakapikit kayo, okay, baka langgamin kayo. So, lagay nyo sa mukha nyo ng mga 10 to 15 minutes. Ibabad mo, maski na 20 minutes. Huwag naman masyadong matagal. Tama na po yung mga 15 to 20 minutes. Okay. Tapos, banlawan nyo po ng bimpo o kaya ng tubig na mainit-init. Huwag naman yung kumukulo. So, warm lang po, ha? So, gawin nyo po yun. Ano naman purpose niyan? Nalaman niya na ay pwedeng tumulong para maging smooth ang skin ninyo. Pag kinaskas mo pa nga ng konti yan, dahil doon sa may asukal, kung asukal lang ilalagay nyo, parang buo-buo, para ka nag-exfoliate ng balat. So, try nyo po yan. It nourish your skin. Ngayon, in-anticipate ko naman yung tanong nyo. Siyempre, lagi akong, one step ahead. One step ahead. So, ano yung mga posibleng tanong? Number 1 ang tanong, Doc, anong klaseng gatas ang gagamitin? Oh, di ba? I'm sure meron sa inyo ganyan ang tanong, Doc, anong gatas ang gagamitin? Syempre, mamimili ka na. Full cream milk ba yan? Yan ba ay non-fat milk? Skim milk? Maski ano pwede. Huwag lang yung condensed milk. Kasi pag condensed milk, mas magandang gamitin yan sa fruit salad. Okay? Okay. So, tandaan nyo po yung sinabi ko, ha? Ngayon, ang susunod na tanong. Ito, sinisigurado ko yan eh. Kaya palagi pag magle-lecture ako ngayon, ang aking lecture may parang sagutin ko na yung mga posibleng tanong. Ito, Doc, sabi mo gumamit ng asukal na puti o kaya honey. Paano yun? Diabetic ako. Ayan, kita nyo. Alam ko na yung itatanong nyo eh. Hindi naman po kakainin eh. Papahid lang eh. Halo nyo lang at papahid eh. Ha? Baka naman, minsan, pinahid nyo na, pagkatapos gumanyan ka pa. Naku, bawal po yun. Baka magka-diabetes po kayo. So, honey yun, saka asukal eh. Okay, kita nyo, sinabi ko siya, pinaghandaan ko tong lecture na to eh.